Ngayong umagang ito ay atin na pong puntahan kaagad ang ating pong kasambahay na magtatanong si Shirley Magno ng Imus, Cavite. Shirley, good morning at ikonsulta mo na. Good morning. Good morning din po. Good morning po. Apo. Bali po yung itatanong ko po kasi yung sa eksema ko po. Pabalik-balik po yung aking sa kamay. Sa kamay po. Sige po, Nanay Shirley, tanungin po natin sa ating kaibigan doktor po na si Dr. Sara Barba Cabudil po para malaman natin kung ano po yung pwede niyong gawin dyan po sa karamdaman ninyo. Dok Sara? Good morning sa inyo, Ma'am Shirley. Okay. So, ang question niyo po ay pabalik-balik po yung eczema niyo sa kamay, no? Okay. Unang-una po, ang eczema po, hindi po siya talaga completely treatable. Every time po siya mag-a-atake, you would have to control it lang po, no? So, ang number one, first line of treatment po pagka sa eczema would be yung mga emollients. Ano po ito? So, ang eczema kasi, di ba, nakita nyo, medyo dry po siya. Yung po bang sa inyo, meron po dryness, dry lang po siya or may napapansin na po kayong para nagtutubig-tubig po? Opo. May nagtutubig-tubig na po siya, Ma'am Shirley? Or talagang dry na, completely dry lang po siya, tuyo lang po? Nagtutubig-tubig po, nagkakabukol-bukol yung... Okay. So, ganito, Ma'am Shirley, kasi initially po, ang eczema, superficial layer of the skin lang po yung ini-involve niya, kaya dapat ho dry lang siya. Once po na nakita na may medyo nagtutubig-tubig na, ibig sabihin po, nasa mas severe stage siya, ibig sabihin, mas malalim na po yung naaabot na affected part of the skin. Kasi po, lumalabas na po yung water content nito, no? So, ngayon po, ang magiging first line of treatment po would be yung mga emollients. So, ano po ito? Anything that can keep the skin hydrated. So, paghugan niya na may skin condition, mahihirapan po na papasok yung water from outside. Kaya kahit anong lagay po ng moisturizers, hindi rin po ganun ang improvement. So, dapat po gumamit na lang po tayo ng mga, alam niyo po yung mga petroleum jelly or anything po na makakapal na gel na pag nilagay niyo po, magtatrap po yun yung natural water of the skin. So, yun pong water na galing mismo dun sa, kumbaga sa system niyo, yun po yung magpaprotect sa kanya from further damage rather. And then, para naman po dun sa kate, kasi syempre it's dry po. When it's dry, okay, it is itchy po, no? So, you can use po mga topical anti-inflammatory agents, yung mga hydrocortisone o kaya po betamethasone po na lotion. I-apply nyo po yun para mabawasan po yung pamamaga ng mga skin cells ng balat po. And then, maiibsan din po nun yung pangangati po. And then ngayon, kung napansin nyo po, dahil siguro sa sobrang kati at na kakamot nyo, pwede rin po kasi iba nagsusugat na po, no? Pwede rin po kayong gumamit ng mga topical antibiotics, yung pong mga Muporin o kaya po yung Bactroban, pwede nyo pong ipahid. So, yun po. And then kung kayo po, hindi ko po alam kung ano yung nature po ng trabaho nyo, kung bawal din po kasi sana yan ma-irritate, like yung mga hand soap po, laundry soap rather, yung pag naguhugas po kayo ng pinggan, pwede po kayong gumamit ng hand gloves para po maiwasan po na mas ma-irritate pa po siya ng mga ibang chemicals po na component po ng mga household cleaning materials po. Yun po, Ma'am Shirley. Kasi po, ano po ako na parang naano yung pata, yung sa menopause ko po. Yun ang nag-trigger. Okay. So, nakita ko po kasi na medyo parang na ovarectomy na po ata kayo, natanggalan po ng ovaries. So, meaning to say, yun pong hormones nyo, hindi na po ganun yung dapat niyang, yung normal levels niya or parang may hormonal imbalance na po kayo. So, yun naman po, yung eczema po, hindi po siya sanhi ng OBGYN problem nyo. Mas more of natitrigger lang po niya yung attacks. So, kayo po ba ay regular na nagpapakonsulta sa inyong obstetrician? Hindi po. Naku, sana po, Ma'am Shirley, maka-visit po kayo sa kanya regularly. Kasi po, kung ganyan po na natanggalan na kayo ng ovaries, hindi na po balanse yung
mga female hormones nyo such as estrogen and progesterone, bibigyan po nila kayo ng hormonal replacement therapy or HRT. Yun po yung magsusupply ng hormones dun sa nawala po na hindi na nabawasan po dahil po dun sa pagkawala ng ovaryo nyo po. So ako yun po yung una kong ma-advise para po maiwasan po yung regular attacks po ng inyong eczema. So, pero controllable naman po yung eczema. So, yun na lang po, paki-follow na lang po yung advice, Ma'am Shirley. Okay po. Opo. Ayan, Nanay Shirley, kung hindi po humupa yung eczema nyo, pwede po tayo pumunta sa clinic ni Kuya para matingnan po ng personal nila Dr. Sara at saka na iba pong mga doktor po natin dyan sa clinic ni Kuya. Okay po, Nanay Shirley?